Wellman TV. Marshall Ortega. Kabanata 276. Sina Marshall, Brenda, at Marissa ay nag-enjoy sa simpleng hapunan sa food court bago tumuloy sa Terranova Film City. Wala pang 20 minuto bago ang seremonya ng pagbubukas ng festival. Si Brenda at Marissa, na bagong ayos at nakasuot ng marangyang bagong kasuotan, ay nakaramdam ng kaunting kumpiyansa sa sarili. Sa pagpasok nila sa napakagandang setting ng Terranova Film City, feel at home ang kanilang kasuotan. Unti-unti nilang tinanggal ang kanilang mga reserbasyon at lumaki ang kanilang kumpiyansa. Si Marshall, na pinapanood ang pagiging masayahin ni Brenda at ang pagkasabik ni Marissa, ay kontentong ngumiti. 7 taon na ang nakalilipas, ang pares na ito ng mabait na ina at anak na babae ay kinuha siya, sa kabila ng halos hindi sapat na kumain ng kanilang sarili. Sa loob ng 2 taon, itinuring nila siyang pamilya ng walang reklamo sa hirap at ginhawa. Ang backlog na ito, na isinilang ng dalisay na kabutihang loob na walang kaakibat, ay isang bihira at mahalagang bagay kay Marshall. Ito ang pinakadalisay, pinakamagandang uri ng bono, hindi tinatabla ng mga inaasahan, walang mga reklamo o panlilinlang. Sa malamig na gabi ng taglamig, wala silang ibang maaasahan kundi ang init ng isa't isa. Ang simpleng buhay, na madalas punong-puno ng hirap, ay nagdulot ng kakaibang uri ng kaligayahan kay Marshall. Saan man siya dinala ng buhay o kung anong kayamanan ang kanyang naipon, hindi niya makakalimutan ang kanilang kabaitan. Ngayon, pabalik sa Terranova, inalagaan ni Marshall ang bawat detalye upang matiyak ang kanilang kaligtasan at kaligayahan. Nakadama siya ng kagaanan dahil alam niyang magkakaroon sila ng proteksyon ng mga Rogerios at ng suporta ng mga taong tulad ni Conrad. Naglakad sila patungo sa main entrance ng Terranova Film City, nagtatawanan at nagkukwentuhan, pero pinigilan lang ng 2 security guard. Iniharap ni Brenda ang mga tiket na ibinigay ni Ivy sa kanila, ngunit hinarang pa rin ng mga gwardya ang kanilang pagpasok. Anong issue? Kumunot ang noo ni Brenda. These are Terranova Film City tickets from Ms. Dickinson herself. Don't you worry, baka isumbong namin ito sa mga organizers ng festival kapag pinaalis mo kami. First time ni Marshall sa naturang event. Kahit na nagkaroon siya ng mga pagkakataong dumalo, hindi talaga siya naging interesado. Kaya, hindi siya sigurado kung ano ang nangyayari ngayon. Nang mapansin ang pagkadismaya ni Brenda, magalang na nagpaliwanag ang isa sa mga tanod, "Ma'am, may 2 lugar sa Terranova Film City. Ang isa ay ang general area, at ang isa naman ay ang dome, kung saan ginaganap ang film festival. Sa loob ng dome, ang mga bisita ay maaaring mag-enjoy ng complimentary food, drinks, at exclusive souvenirs. Gayunpaman, ang iyong mga tiket ay nagbibigay lamang ng akses sa pangkalahatang lugar. Tanging ang mga kilalang bisita tulad ng mga politiko, pangunahing kilalang tao, at mga mamamahayag na partikular na inimbitahan sa pagdiriwang ang maaaring makapasok sa dome." Si Ivy, bilang isang artista, ay nakatanggap ng mga ordinaryong tiket na ibibigay sa kanyang mga tagahanga, na papayagan lamang silang makapasok sa pangkalahatang lugar nang wala ang kanyang escort. Namula ang mukha ni Brenda sa balitang ito. "Marshall, I guess we'll just have to stay on the outside." Nagkibit balikat si Marissa. "Ayos naman ang general area. Tsaka hindi pa ba tayo kumakain?" Napabuntong hininga si Brenda. "True enough. Hindi man lang tayo makapasok sa outer area bago ito." Lumingon siya kay Marshall. "Tingnan natin sa labas, kung gayon. Nandito na ba kayo?" Isang pamilyar na boses ang tumawag mula sa likuran nila. Lumapit si Annie, nakangiti. "Nabanggit lang ni Ivy na hindi ka pa niya nakikita." Tumingin siya kay Marshall at naglakad na may matamis na ngiti. "Mr. Ortega, gusto ba ninyong lahat na pumunta sa dome?" Nagsimulang sumagot si Marshall na hindi mahalaga, ngunit si Brenda ang unang nagsalita. "Hello, Ms. Howell. Gusto sana naming pumasok, pero sa general area lang ang ticket namin. I have an actor's pass, so I can take you in with me. Mr. Ortega, would you like me to escort you in?" Nakangiting tumanggo si Marshall. Oo naman, dahil gusto ni Brenda na pumasok.
Ipinakita ni Annie ang kanyang angel sa seguridad at dinala sila sa dome. Ang lugar sa labas ng Terra Nova Film City ay may linya ng mga exhibit at promotional display, ngunit ang dome ay parang isang marangyang cocktail party. Tanging ang mga kilalang panauhin ng pagdiriwang ang pinapayagan dito. Sa pagkakataong ito, ang kapistahan ay hino-host ng pinakatanyag na kumpanya ng pelikula ni Terra Nova, ang Vic Entertainment. Pagpasok nila sa dome, nasagasaan nila sina Amanda at Max. Natigilan si Amanda nang makita si Brenda at ang iba pa. Paano ka nakapasok dito? Walang interes si Brenda na makipag-ugnayan kay Amanda, ngunit humakbang pa rin si Amanda sa kanyang harapan. Edad para sa iyo sa tindahan ng Chanel kanina ngunit hindi ka nakitang lumabas. Brenda, nakalusot ka ba? Iniisip ko kung saan ka nagpunta. Sinalubong ng tingin ni Amanda ang bagong ayos na buhok ni Brenda at ang matikas nitong puting gown. Let's be honest, ninakaw mo ba yung outfit ni Chanel tapos naubos mo yung likod? Nag-init ang ulo ni Brenda. Amanda, puputulan mo ba? Kung may ninakaw kami, tumawag na sila ng pulis, hindi dahil sa bagay na iyon. Mabilis na pumagitna si Max, sumenyas kay Amanda na may banayad na tingin. Halika, Amanda. Walang paraan na magnanakaw si Brenda at ang kanyang pamilya. Habang papunta sa Terra Nova Film City, sinabi ni Max kay Amanda ang tungkol sa host ng festival, si Vic Entertainment, na ang may-ari ay si Pen Vic. Nabanggit din niya na malapit siya sa anak ni Pen na si Lance Vic, na may taste sa mga babae sa uri ng alindog ni Brenda. Iminungkahi ni Max na ipakilala si Brenda kay Lance, sa paniniwalang mas magiging madali para kay Amanda na makapasok sa Vic Entertainment. Hanggat masaya si Lance, magiging sementado ang kanyang landas patungo sa pagiging bituin. Tamang-tama, tinitigan ni Amanda si Brenda na may palihim na kinang sa kanyang mga mata. Kabanata 277 ang boyfriend ni Ivy. Brenda. Lumapit si Allison sa likod, may hawak na tray ng drinks. Natigilan siya, napatitig sa nakakasilaw at matikas na kasuotan ni Brenda. Brenda, you look so stunning tonight. Halos hindi na kita makilala. Marissa. Ikaw ba talaga yan, Marissa? Ngayon lang napagtanto ni Allison, sa pagkamangha, na ang babaeng nakatayo sa tabi ni Brenda ay si Marissa nga. Para sa isang sandali, siya nadama disoriented. Sila ay mag-ina mula sa pinakamababang antas ng lipunan ni Terra Nova. Paano sila magical na lilito sa isang high society gathering? Ito ay isang lugar kung saan nagtatagpo ang kayamanan, katanyagan, at katayuan. Kung wala ang ilang mga social resources at koneksyon, magiging imposible ang hakbang sa bilog na ito. Marissa, nagpalit ka ba ng hairstyle? Ang ganda, sobrang class. Hindi man lang kita nakilala kanina. At ang damit na iyon nakita ko na ito sa isang tindahan ng Chanel. Nagkakahalaga ito ng higit sa 70,000 dolyar. Likas na sumulyap si Allison sa sarili niyang uniforme ng hostess ng event, nakaramdam ng panandaliang pagkababa ng loob. Iyon ang unang pagkakataon na pinuri si Marissa dahil sa pagiging mag-ara at kaaya-aya, na ikinahiya niya. Namumula ang mukha niya habang sinasabi, Ms. Ferguson, masyado kang mabait sa mga salita mo. Sa edad ko, wala na akong biyayang masasabi. Nais ni Brenda na makita ang festival ng pelikula, at siya at si Marshall ay nagpilit na bihisan ako ng ganito halos hindi ko makilala ang aking sarili, haha. Seeing Marissa blushing like a young girl, Brenda teased, Marissa, you actually have a lot of grace. Kapag ganito ang pananamit, mas maganda ka pa sa ilang B-list celebrities. You should fall in love again and really live it up. You cheeky girl. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Ang mukha ni Marissa ay naging kasing pula ng isang hinog na mansanas. Pinulupot ni Brenda si Marissa at sinipat ang tray ng mga inumin sa kamay ni Allison, saka kinuha ang kanyang kasuotan ng hostess. Allison, anong ginagawa mo dito? Sinulyapan ni Allison si Marshall at, medyo nahihiya, ipinaliwanag, ang aming kumpanya, ang Southern Airlines, ay katuwang para sa pagdiriwang ng pelikula ngayong taon.
Inimbitahan ng mga organizer ang ilan sa aming mga off-duty na flight attendant upang tumulong bilang mga hosts ng kaganapan. Naka-leave ako nitong 2 araw at nagkataong nasa Terra Nova ako, kaya naisipan kong pumunta, magsaya, at kumita ng kaunting pera. Brenda, Marissa, paano ka nakapasok sa lugar na ito? Proud na sagot ni Brenda, binigyan kami ni Ms. Ivy Dickinson, the movie star, ng entry tickets. Ivy. Ang sikat na bituin sa Luminous Studio. Gulat na bulalas ni Allison. Tumango si Brenda. Oo, si Ivy yun. Hindi inaasahan ni Allison na galing sa sikat na Ivy ang ticket ni Brenda. Sikat na sikat si Ms. Ivy ngayon. Gusto kong manood ng mga pelikula niya. Brenda, paano mo nakilala si Ivy? Wala akong natatandaang binanggit mo siya dati. Napasulyap si Brenda sa likod ni Marshall at bumulong, ngayon ko lang siya nakilala. May sasabihin ako sa iyo ng sekreto, si Ivy ang girlfriend ni Marshall. Pumunta pa siya sa shop namin ngayon at kumuha ng sopas ni Marissa. Girlfriend ni Marshall. Tumangala si Allison kay Marshall sa di kalayuan, biglang nakaramdam ng kakaibang pagkawala. Overhearing the conversation, Annie chimed in, boyfriend ni Ivy. Ha! Mahigpit na ipinagbabawal ng kumpanya ang mga contractual na aktor na makipag-date. Ngunit si Ivy ay lumalabag sa mga patakaran. Sa ilalim ng madilim na ilaw, pinagmasdan ni Annie ang matangkad at guwapong figure ni Marshall. Naghahabulan ang isip niya. Ngayon sa soup restaurant, nang makita ni Ivy si Marshall, kakaiba ang reaksyon niya. Sa itsura nito, si Ivy ang humahabol kay Marshall. Gayunpaman, medyo walang pakialam ang reaksyon ni Marshall. Mula sa kanyang karanasan, masasabi ni Annie na malamang na hindi interesado si Marshall kay Ivy. Para sa isang A-list na celebrity tulad ni Ivy, sinumang ordinaryong lalaki ang tutugan ng higit na sabik kung siya ay nagpapakita ng pagmamahal. Gayunpaman, si Marshall ay hindi nagpakita ng anumang sigasig, sa katunayan, siya ay tila halos malayo. Pinag-aralan ni Annie ang silhouette ni Marshall. Kahit nasa gitna ng mataong pulutong, nagpakita siya ng kahangahangang presensya ng hindi nagsasalita o gumagawa ng kahit isang galaw. Ang aura na ito, isang tahimik na awtoridad na nagmumula sa kanyang pagkatao, ay maaaring pag-aari lamang ng isang tao na may napakalaking katayuan, impluwensya, at kakayahan. Nag-alinlangan siya na siya ay isang reclusive powerhouse na nangingibabaw sa isang rehiyon. Sa halip, siya ay dapat na tagapagmana ng isang napakalakas at prestihiyosong pamilya. Bagaman hindi niya lubos na maunawaan ang koneksyon ni Marshall kina Brenda at Marissa, maaari niyang isipin na ang dalawang babaeng ito ay mahalagang miyembro ng pamilya niya. Kung titingnan muli ang matikas na kasuotan ni Brenda at Marissa, malinaw na si Marshall ang naglaan para sa kanilang pagbabago. Ang gayong mamahaling damit kahit siya o si Ivy ay hindi madaling magmayabang. Ang marangyang kilos na ito ay nagpatunay ng isang bagay, ang taong ito ay mayaman. Ang kawalan ng interes ni Marshall kay Ivy ay hindi nangangahulugan na hindi siya mapapanalo ni Annie sa kanyang sarili. Kung makakagawa siya ng magandang impresyon sa kanya ngayong gabi, marahil baka si Marshall na ito. Nawala sa kanyang pag-iisip, hindi mapigilan ni Annie ang mapangiti sa sarili. Maingat siyang naglabas ng salamin sa kanyang bag, tiningnan ang sarili niyang kabataan, nagniningning na mukha, at humarap kay Marshall. Samantala, sina Max at Amanda, na naiwan sa gilid, ay naging invisible sa masiglang eksena. Si Brenda, ang kanyang ina na si Marissa, at si Allison ay lahat ay nakikibahagi sa masayang pag-uusap. Si Marshall, para sa kanyang bahagi, ay tumugon ng paulit-ulit na kasiyahan sa mga tanong ni Annie na medyo kakaiba. Nagpalitan ng tingin sina Max at Amanda. Ngayong gabi, kailangan nilang humanap ng paraan para mailagay si Brenda sa mga bisig ng young master ng Vic Entertainment na si Lance Pick. Hindi nila kayang maiwan. Pasulong, tumingin si Amanda kay Allison. Brenda, kaibigan mo ba ito? Nagtatrabaho dito bilang hostess ng event. Hindi interesado kay Amanda, hinayla ni Brenda si Allison, na nagbabalak na umalis. Hinarang ni Amanda ang daan nila, nagpakilala. Ako ang dating kapitbahay ni Brenda at Marshall. Naningkit ang mga mata ni Allison.
Hindi niya inaasahan na makikilala rin ni Amanda si Marshall. Mabilis siyang ngumiti, "Hello, Amanda. Ako si Allison F." Kabanata 278. Napakaraming magagandang babae ngayong gabi. Ang laki ng kaganapan ng Vic Entertainment ay tunay na kapansin-pansin, pagmamalaki ni Max kay Allison at Brenda, na tila ba naglalambing sa kanyang sarili. Ang mga host ng kaganapan na kinuha nila ay mga flight attendant pa nga. Isang magalang na ngiti at tango ang tugon ni Allison. Ipinakilala siya ni Amanda na hawak-hawak ang braso ni Max. "Ito ang boyfriend ko, Max Carney." Inabot ni Max ang kamay niya at kinamayan si Allison na may maamong ngiti. "Ms. Ferguson, with looks and charm like yours, parang sayang ang pagiging flight attendant." Tumawa si Allison, halatang natuwa sa papuri. "Mr. Carney, masyado kang mabait. Ano pa bang magagawa ko kung hindi flight attendant? Sa mga katangiang tulad ng sa iyo, kung may nagpakilala sa iyo sa tamang platform, madali kang maging isang nangungunang artista," mungkahi ni Max. Tinakpan ni Allison ang bibig niya, tumatawa. "Mr. Carney, you're quite the joker." Nagkibit balikat si Max. "Ako ay isang propesyonal sa industriya ng pelikula at isang malapit na kaibigan ng batang master ng Vic Entertainment, si Lance Vic. Kung interesado ka, maaari kong ayusin ang isang pagpapakilala." Nanlilisik ang mga mata ni Amanda sa pagkairita sa sigla ni Max kay Allison. Sinadya niyang ibahin ang usapan. Ang VIX ay nag-host ng ilang Terranova Film Festival, madalas kasama ng Harlow Group. Naaalala ko na noong mga nakaraang taon, si Ms. Anna Harlow ay palaging nagsisilbing ambassador ng festival. Siya talaga ang reyna ng Terranova. "Max, I don't think I saw any posters of her as the festival's ambassador this year." Napabuntong hininga si Max. Hindi na magkakaroon ng Harlow Group, at hindi na magkakaroon ng reyna ng Terranova, si Anna. Ipinanganak si Anna sa prestihiyosong Harlows, bilang isang batang babae na pinalaki sa lahat ng kalamangan. Ang kanyang privileged background ay tinugma ng isang kahangahangang edukasyon at isang nakamamanghang kagandahan na may pinong gilas. Ipinadala upang mag-aral sa Otrinia sa edad na 14, nagtapos siya sa 20 na may FOD sa economics mula sa Harvard at nagpatuloy upang mamuno sa imperyo ng kanyang pamilya. Siya ay isang idolo sa mata ng hindi mabilang na mga kabataang babae sa Terranova. Nang marinig ito, nagulat si Annie, nakausap ni Marshall. "Oh, anong nangyari kay Ms. Anna and the Harlows?" Nagliwanag ang mga mata ni Max, isa pang magandang ginang ngayong gabi. Sinulyapan niya ang badge sa dibdib ni Annie. "Ms. Howell, ikinagagalak kitang makilala. Baka hindi mo pa narinig ang balita." Nahulog si Anna mula sa kanyang pedestal. "Haha. Nakatanggap lang ako ng balita na nagtatrabaho siya ngayon bilang isang server sa Dreamscape Bar. Ang Harlows ay nakasakit ng isang makapangyarihang tao at nakuha na. Ang misteryosong figure na ito ay isang binata, at mula ngayon, wala ng Harlow Group sa Terranova. At wala na rin Queen of Terranova." "Ha? Paano nangyari ito?" Natigilan sina Annie at Amanda. Gayunpaman, nanatiling kalmado sina Brenda at Allison. Parehong ngayon lang nakarating sina Annie at Amanda sa Terranova. Dahil maingat na pinangasiwaan ng pamahalaang lungsod at ng mga rogariyos ang bagay, ang pagbagsak ng Harlows ay hindi nag-leak online o sa iba pang media, na pinapanatili ang balita sa loob ng isang limitadong bilog. Napabuntong hininga si Annie. "Sa pagkakaalam ko, ang Harlows ay isa sa mga nangungunang mayayamang pamilya sa Denveroa, na may mga ari-arian sa bilyon-bilyon. At si Ms. Anna ay napakaganda at mahusay. Para sa isang makapangyarihang pamilya na ibagsak ng isang binata ng ganoon lang. Gaano ba siya kalakas para hilahin ito?" Ipinagmamalaki ni Max ang kanyang buhok. Ang taong ito ay may net worth sa bilyon-bilyon. Siya ang panganay na anak ng isang elite, reclusive na pamilya. Then he lowered his voice, adding with a sly smile, "And he and I. We're buddies. If you're curious, I could arrange for you to meet him sometime." Talaga. Napabuntong hininga si Annie, napatikip ng bibig sa gulat. "Mr. Carney, narito ang aking business card.
Kung maaari mong ipakilala sa akin ang ginoong ito, lubos akong nagpapasalamat. Sabik na tinanggap ni Max ang kanyang card. Of course, Ms. Howell, I'll be sure to bring you along to one of his gatherings if there is a chance. Mula nang pumasok si Annie sa industriya ng entertainment, palaging inaasam ni Annie na makilala ang mga tagapagmana ng gayong mayayamang pamilya, na nangangarap na balang araw, sa pamamagitan ng kanyang hitsura at kagandahan, maaaring mapagtanto niya ang kanyang ambisyon na maging isang mayayamang babae sa lipunan. Ang lalaking ipinagmamalaki ni Max, na may bilyon-bilyong kayamanan, ay isang tunay na bihirang hiyas sa mga kalalakihan. Bumilis sa pananabik ang puso ni Annie, habang sina Brenda at Allison ay likas na sumulyap kay Marshall. Maaaring hindi alam ni Annie at Amanda ang mga detalye, ngunit nasaksihan mismo ni Brenda at Allison ang buong pagbagsak ng Harlows. Napailing pa rin sila sa sobrang impact ng eksenang iyon, hanggang ngayon. Kung hindi sila mahigpit na binalaan na manahimik tungkol sa Dreamscape Bar, doon na nila nalantad ang mga kasinungalingan ni Max. The sheer audacity claiming to be buddies with Marshall. Katawa-tawa. Binaril ni Brenda si Max ng isang inis na side-eye at dinala si Marish at Allison kay Marshall. Samantala, si Annie, na talagang naiintriga, ay hinimok si Max na magbahagi ng higit pang mga detalye tungkol sa misteryosong binata na pumalit sa imperyo ng mga Harlow. Nang maabot ni Brenda si Marshall, "Bamulong ito, Marshall, ang sabi ng lalaking iyon doon ay malapit kayong magkaibigan, totoo ba iyon?" Ngumisi si Marshall. "Wala akong ideya na mayroon akong ganoong kaibigang basura. Tara na. Tingnan natin ang ibang bahagi ng festival." Humalaklak si Brenda, ipinulupot ang braso sa braso ni Marshall. Kumaway siya kay Allison, pagkatapos, kasama si Marissa sa kanyang tabi, ay tumungo pa sa pagdiriwang. Nang makitang lumalayo si Brenda, tinawagan siya ni Max. Kabanata 279 na Mr. Lance Vic. Binalik ni Marissa sina Max at Amanda, pinaalalahanan si Brenda. Hindi maganda ang Max na iyon, at mas malala pa si Amanda. "Brenda, wag mo silang pansinin." Tumango si Brenda. "Naiintindihan ko, Marissa." Nang makita ang tono ni Brenda, nag-aalalang sinabi ni Marissa, "Natutokso ka ba sa sinabi niya na gawing bida ka?" Punong-puno ng kalokohan ang lalaking iyon. Hindi ka makapaniwala. Napangisi si Brenda. "Marissa, ano ang kinukuha mo sa akin? How could I be so low as to fall for that? Pinadala ako ni Madam Stephanie sa Athena University para mag-aral. Alam ko, iyon lang ang ginagawa ni Marshall. Gusto niya akong maging mas matalino. Paano ako magtitiwala sa mga salita ng mga taong tulad ni Max at Amanda? Hindi ako magiging ganyan, Annie." Nakikinig sa sinabi ni Max na ipapakilala niya siya sa isang mayamang tagapagmana. Nagliwanag ang kanyang mga mata. Pataas. Hindi niya alam na siya ang nagpunas ng mga Harlow. Napatingin si Marshall kay Brenda. Mabilis na tinakpan ni Brenda ang kanyang bibig. Alam niyang ayaw ni Marshall na malaman ni Marissa ang nangyari noong gabing iyon sa Dreamscape Bar. Mag-aalala iyon kay Marissa kaya hindi siya makatulog. Naintindihan ni Brenda ang ibig sabihin ni Marshall. "Sa anumang kaso, mag-aaral akong mabuti, ang edukasyon ang magpapahalaga sa akin. Nakikita kitang nagsusumikap ng mag-isa sa tindahan. Sa sitwasyon ng pamilya, paano ko kayang pumasok sa paaralan? Ngayon, iba na. Sa wakas tinulungan na tayo ni Marshall na makatakas sa paghihirap. Marshall, nandito ka ba para magbayad ng pabor?" Iniugnay ni Brenda ang braso niya kay Marshall at tinukso siya. "Mukhang tama ang ginawa namin ni Marissa na itabi ka." Tiningnan ni Marshall ang masayang ekspresyon ni Brenda at nakangiting tumango, feeling great. Sa pamamagitan lamang ng pagsama ni Brenda at ng kanyang ina ay naramdaman niya ang pakiramdam ng tahanan at ang init ng buhay. Binigyan ni Marissa si Brenda ng mahinang tapik sa ulo. "You silly girl. Ano ang ibig mong sabihin sa tama o mali? Si Marshall ay bahagi ng aming pamilya. Paano magagamit ng pamilya ang mga salita tulad ng pagbabayad at pagtaya? Brenda, tandaan mo ito, anuman ang antas na maabot mo sa hinaharap, dapat kang maging isang taong may damdamin at katapatan. Okay.
Tatandaan ko. Pinagsalikop ni Brenda ang mga braso kay Marshall sa isang tabi at Marissa sa kabila. Talagang ako ay magiging isang taong may damdamin at katapatan, tulad ni Marshall. Naglakad silang tatlo, nagkukwentuhan at nagtatawanan. Para kina Brenda at Marissa, masyadong nobela ang mga eksenang nauna sa kanila. Excited at kinikilig ang dalawa na parang nanunood ng blockbuster movie. Ang lugar ng bulwagan ng pagdiriwang ng pelikula ay ganap na naiiba mula sa lugar ng eksibisyon sa labas. Ang bulwagan ay elegante at marangya. Ang mga lalaking paparating at paalis ay pawang nakasuot ng suit at may kuntab na sapatos, mukhang matalim. Ang bawat magandang babae ay pinalamutian ng mga nakasisilaw na alahas at nakadamit na katanji tangi, na parang lumabas sila sa isang pagpipinta. Bagamat hindi lahat sa kanila ay napakaganda, lahat sila ay bihis na bihis. Sa napakagandang bulwagan, ang lahat ay nagkunwaring may pambihirang kilos at kilalang katayuan. Napatingin si Brenda sa mga lalaki at babae na dumadaan, puno ng pagtataka ang mga mata niya. Marissa, nakita mo ba? Karamihan sa kanila ay mga artistang napapanood na natin sa mga TV drama at pelikula. Hindi ko akalain na magkakaroon ako ng close contact sa kanila balang araw. Lalo na si MSIV. Kilala niya talaga si Marshall. Ang pag-iisip tungkol sa mga karanasan nitong nakaraang 2 araw ay parang isang panaginip. Sa puntong ito, napabulalas si Brenda. Marshall, Marissa, tingnan mo. Hindi ba MSIV iyon? Pagtingin nila sa taas, nakita nila si Ivy na nakatayo sa gitna ng grupo ng mga lalaki at babae na magarang bihis. Sa nakasisilaw na mga ilaw ng bulwagan, ang nakamamanghang kagandahan at kaaya-aya, katanji tanging pag-uugali ni Ivy ay buo. Ngayong gabi, nakasuot siya ng violet na off-shoulder gown. Ang fitted, magandang gown ay na-highlight ang kanyang perpektong figure. Ipares sa kanyang maselang makeup at makinis na balat, mas nagniningning siya kaysa noong nakita nila siya sa soup restaurant. Tulad ng isang engkanto mula sa isang mahiwagang kaharian, siya ay nakamamanghang ganda. Nakatayo sa gitna ng cocktail party, walang alinlangang si Ivy ang pinagtutuunan ng pansin ng buong bulwagan. Ang kanyang pambihirang mukha ay hindi mapapantayan sa grupo ng mga magagandang babae. Nakatingin sa nakakaakit na aura at eleganteng ngiti ni Ivy, natulala si Brenda, napakaganda ni Ms. Ivy. Tinulak siya ni Marissa at bumulong, Brenda, nakalimutan mo na ba ang mahalagang misyon natin ngayon? Tumango si Brenda. Para matulungan si Marshall na makahabol kay Ms. Ivy. Sa pagkakataong iyon, umakbay din si Allison mula sa likuran. Brenda, anong tinitingin-tingin mo? Itinuro ni Brenda ang nakasisilaw na si Ivy sa ilalim ng mga ilaw. Allison, tingnan mo. Si Ms. Ivy yan. Agad na napabulala si Allison, si Ms. Ivy talaga. Brenda, pwede mo bang hilingin sa kanya na bigyan ako ng autograph mamaya? Sumulyap si Brenda kay Marshall at tumango. Siyempre, kaya ko. Tuwang-tuwa si Allison. Habang ang lahat ay nakatingin kay Ivy sa spotlight, nagkaroon ng kaguluhan hindi kalayuan sa bulwagan. Isang gwapong binata ang naglalakad palapit sa kanila. Nakapaligid sa kanya ang 7 o 8 kabataan, nakakaakit na mga babae. Nakasuot ng itim na suit ang lalaki, at kitang-kita ang gwapong mukha at matangkad. Gayunpaman, ang kanyang mausok at lasing na mga mata ay inalis ang ilan sa kanyang alindog. Ang mga babaeng nakapaligid sa kanya ay lahat ay kaakit-akit tulad ng maalamat na Prinsesa Diana, mapang-akit at mapang-akit. Ang kanilang kagandahan ay hindi mas mababa kaysa kay Ivy, ngunit ang kanilang pag-uugali ay naglabas ng isang medyo makamundong hangin, na ginagawa silang medyo vulgar. Ang kaakit-akit na binata na ito ay si Lance Vic, ang panganay na anak ng mga Vics at ang organizer ng film festival ngayon. Sa sandaling ito, naabutan ni Max. Si Brenda, siya si Lance Vic, ang panganay na anak ng mga Vics. Ihahatid na kita para makilala siya. Kabanata 300 It Takes Two to Tango. Nagmamadaling itinulak ni Brenda ang kamay ni Max na hindi nasiyahan. Hindi ako pupunta. Alisin mo yang kamay mo. Sino siya para makilala ko siya?
Sandaling natigilan si Max at hininaan ang boses. Brenda, hindi mo dapat hayaang marinig ni Lance ang mga ganoong salita. Maaari itong humantong sa malubhang problema. Malamig na napangiti si Brenda. Sa Marshall dito, ano ang magagawa niya sa akin? Napatingin si Max kay Marshall at umiling. Brenda, paano ko ito ipapaliwanag sa'yo? Anong klaseng tao si Marshall? At anong status at background meron si Lance? Paano ka naging tanga? Si Mr. Lance ang magiging pinuno ng mga Vex. Kung makikilala mo siya at manalo sa kanyang pabor, sa loob ng kalahating taon, maaari kang ipagdiwang bilang A-list celebrity ng Orientia. Ayokong maging kahit sinong top celebrity. Malamig na sabi ni Brenda. Natigilan si Max. Brenda, huwag mong sayangin ang pagkakataong ito. Hindi lahat ay nakakakuha ng ganoong pagkakataon. Tingnan mo kung gaano karaming babae ang nakakakita kay Mr. Lance. Halos kumikinang ang mga mata nila. Lahat sila gustong maging babae ni Lance. Humakbang din si Amanda para hikayatin siya, Brenda, pumunta ka rito ngayong gabi para humanap ng pagkakataong baguhin ang iyong kapalaran, hindi ba? Imbes na hanapin mo ang mga hindi karapat-dapat na lalaking iyon, mas mabuti pang hayaan mong ipakilala ka ni Max kay Mr. Lance. Kung maaari mo siyang samahan ngayong gabi. Pasayahin mo siya. Tumahimik ka. Galit na sabi ni Brenda. I told you I don't want to be any star, at hindi ko siya makikilala. Ano siya sa akin? Galit din na sumagot si Marissa, Amanda, hindi si Brenda ang klase ng tao sa tingin mo. Nagkamali ka. Kanya. Kung gusto mong pumunta at gawin ang anumang bagay kay Lance, hiling namin sa iyo ang pinakamahusay. Pero hayaan mong sabihin ko sa iyo, kung maglakas loob kang lumapit at lokohin muli si Brenda, lalabanan kita. Sumunod si Marissa sa harap ni Amanda, mukhang galit na inahing manok na pinuprotektahan ng sisiw nito, nanlilisik si Amanda at Max, na tinatakot silang dalawa. Ang sigaw ni Marissa ang nagdulot ng hindi nasisiyahang mga tingin ng mga nasa paligid nila. Walang choice si Amanda kundi ang sabihing, okay, Brenda. Kung hindi mo pinahahalagahan ang pagkakataong ito at pagsisihan mo ito sa huli, huwag mo kaming sisihin sa hindi pagtulong sa iyo bilang kapitbahay. Labis ang pag-aatubili ni Max. Alam niyang nag-e-enjoy si Lance sa kilig sa habulan. Nais sana niyang iharap kay Lance ang inosente at magandang Brenda para paboran. Ngunit ang pamilya ni Brenda ay hindi nahuhulog dito. Pagkatapos ay napansin niya si Allison na nakatayo sa malapit, at ang kanyang mga mata ay nagliwanag sa pagkagulat. Bagamat hindi may kumpara ni Allison ang dalisay na aura ni Brenda. Gayunpaman, kumpara sa mga kababaihan sa industriya ng entertainment, mas inosente pa rin si Allison. Kung maipakilala niya si Allison kay Lance, magandang ideya din iyon. Ms. Ferguson, ano sa tingin mo sa nabanggit ko? Nakangiting lumapit si Max kay Allison. Nais kong bigyan ng pagkakataon si Brenda, ngunit siya ay masyadong konserbatibo. Upang maging isang nangungunang bituin, dapat matutunan ng isang tao kung paano samantalahin ang mga pagkakataon. Sa ganitong closed-off mindset, paano siya magiging isang sikat na bituin? At paano siya kumain ng magandang buhay para sa kanyang sarili? Ms. Ferguson, with your poise, sayang talaga ang pagiging flight attendant. If you're willing, I can introduce you to Mr. Lance. Likas na sumulyap si Allison kay Marshall, na nakaramdam ng matinding gulo. Bagamat medyo nahihiya siyang sumama kay Max ngayon, ang isang makapangyarihan at maimpluwensyang tagapagmana na tulad ni Lance ay may pagkahumaling pa rin sa kanya. Muli siyang tumingin kay Lance, nakatayo sa ilalim ng makikinang na mga ilaw, ipinapakita ang kanyang eleganteng alindog. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya. Kagabi, nasaksihan niya si Marshall na nag-iisang binababa ang Harlow sa Dreamscape Bar, at pinagsisihan niya ang kanyang na-miss. Pagkakataon. Alam niyang magiging napakahirap na mapalapit muli sa isang tulad niya. Originally, napagkamalan niyang si Marshall ay isang magandang lalaki na iningatan ng isang mayamang babae. Sa hindi inaasahan, siya pala ay konektado sa Queen of Terranova's underworld.
Maging ang Pangulo ng Demberoa at ang pinuno ng Phoenix Vanguard ay nagpakita sa kanya ng lubos na paggalang. Ang pagkabigla ng sandaling iyon ay nagpasindak pa rin sa kanya. Sa isip ni Allison, ang isang lalaking tulad ni Marshall ay hindi maabot tulad ng tuktok ng bundok. Para sa Windmood mahal na ang pagsisikap na makuha ang kanyang puso ay halos imposible. Ang batang master ng VIX bago siya gayunpaman, ay talagang isang pagkakataon. Nag-alinlangan si Alem at Nos Anay sa Bermuda handa ka ba talagang pumunta at subukan ito? Inalag ni Brenda ang borbid. Hindi ako pupunta sa'yo dapat pansinin mo rin siya. Allison Fecandest, Warring isa. I want to give why. Sex site ako gumagala. I've dreamed of being a, just. I never had the chance. Dars, work in a moment tulad ng isang malaking kumpanya ay ito ay dapat na kagalang-galang. Gusto ni De sa anumang Monte cannot dito. Nagtalo sina Miz at Raymond. Kami Zorgon, nagmamadaliwat ang haba. Milan's Way hindi kailangang para. Ipinakita ni Aluko ng isang faun na naghuhusga na ang magulang ay may na-hack out na may determined na puso, sinundan ng Metal Balato Banu Mancheng Aloan San Sanggos, mga kaganapan at sina Anantum, MS at Aamunda bilang nanlilinlang sa kanya we should we hako ins and caught swing sure we sesanj, lego these knows what she knows. Malinaw niyang naiintindihan na ang pagsisikap na makuha ang puso niya ay halos imposible. Ang young master ng VIX bago niya, gayunpaman, ay talagang isang pagkakataon. Nag-alinlangan si Allison at lumingon kay Brenda. Talaga bang ayaw mong pumunta at subukan ito? Umiling si Brenda, I won't go. Allison, hindi mo rin dapat siya pansinin. Nakaramdam ng pagkalito si Allison, nauuto, ay. Gusto kong subukan ito. Ever since I was little, I've dreamed of being an actress, it's just. I never had the chance. At saka, ang Vic Entertainment ay isang malaking kumpanya. Ito ay dapat na medyo reputable. Sa tingin ko susubukan ko. May gustong sabihin pa si Brenda para hikayatin siya. Hinimok ni Max at Amanda, MS Ferguson, bilasan na natin. Kung maghihintay tayo ng matagal, baka wala ng oras si Mr. Lance sa iyo. Sinulyapan ni Allison si Marshall, na hindi nag-iwas ng tingin sa kanya, at may determinadong puso, sinundan sina Max at Amanda papunta kay Lance. Habang pinagmamasdan ng umaatres na figure ni Allison, nag-aalalang sinabi ni Brenda, niloloko siya nina Marshall, Max at Amanda. Dapat natin siyang pigilan. Umiling si Marshall, sinabing, it takes two to tango. Let her go. Hindi siya bata alam niya kung